Pag-uusapan natin ngayon ang isang kwento na parang pelikula. May misteryo, may sangkot na malaking-malaking pera at syempre kapangyarihan na humantong sa isang dambuhalang iskandalo. Halika't alamin natin ang punot-dulo ng kontrobersya sa confidential funds. Alam nyo, may kasabihan na sa mundo ng politika, delikado ang sobrang paglapit sa kapangyarihan. At yan mismo ang magiging sentro ng kwento natin ngayon. Okay, so saan ba nagsimula ang lahat ng ito? Well, ang simula ng pagsisiyasat natin ay hindi tungkol sa pera, kundi sa isang misteryo. Ang biglaang pagkawala ng isang taong nasa gitna mismo ng kapangyarihan. At eto nga siya, si Colonel Raymond Dante La Chica. Siya yung matagal ng pinagkakatiwalang security head ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang biglaan niyang pag-alis sa pwesto ang, kumbaga, unang sinulid na humila sa atin, papasok sa mas malalim pa palang issue. Tingnan nyo to. Grabe yung bilis ng mga pangyayari. Nagsimula sa pagbanggit ng pangalan niya sa mga hearing sa Kamara. Tapos, boom, nung October 4, tahimik siyang inalis sa pwesto. At makalipas lang, 3 araw, pinasalamatan na siya. Ang bilis, di ba? Parang may minadali. Kaya siyempre, yan ang malaking tanong. Bakit? Bakit biglang inalis sa pwesto ang isang opisyal na ganito kalapit sa Vice-Presidente? Ang sagot, tulad ng madalas sa mga iskandalo, nasa pera. At dito na tayo papasok sa pinakapuso ng kontrobersya. At alam nyo, yung mga detalye na lumabas sa mga testimonya, nakakagulat talaga. 125 milyong piso, pakinggan nyo ulit yung numero na yan, 125 million. Hindi yan barya, pera yan na galing sa kaban ng bayan. At yang napakalaking halaga na yan, withdraw in a single transaction. Isang bagsakan lang mula sa pondo ng Opisina ng Vice Presidente o OVP. So, paano kinuha yung ganito kalaking pera? Armored van ba? Hindi. Ang kwento, ayon mismo sa testimonya sa Kamara, yung 125 million pesos na cash, isinilid lang daw sa 4 na traveling bags, duffel bags, parang eksena lang sa isang action movie. At hindi lang pala to nangyari ng isang beses. Tingnan nyo itong table, parehong OVP at Department of Education na parehong noong pinamumunuan ni VP Duterte, mukhang pareho ang sistema. Milyon-milyong cash na nilalagay lang sa mga duffel bag. Hindi na to parang nagkataon lang, di ba? Parang may pattern na. Siyempre, kung ganyan ang sistema, pera sa mga bag. Ang tanong, sino ang may pananagutan? Dito na magsisimula ang mahabang kadena ng pagtuturuan. Okay, para mas maintindihan natin yung issue, kailangan nating kilalanin ang Special Disbursing Officer o SDO. Sila yung mga opisyal na, ayon sa batas, personal na responsable sa bawat sentimo ng pera ng gobyerno. Mula sa pag-withdraw sa bangko hanggang sa pag-abot nito sa tamang tao, dapat sila ang humahawak. Pero heto yung kwento base mismo sa testimonya ng mga SDO. Step 1, withdraw ng milyon-milyon. Step 2, ilagay sa mga bag. Step 3, at dito nagiging kakatuwa, iwan lang daw yung mga bag sa sahig ng opisina. Tapos, step 4, hintayin na lang na may security officer na dumampot. Ganun lang? Walang proper turnover? Walang kumpirmasyon? At ito mismo yung sinabi ni Edward Fajarda, yung SDO ng DepEd, sa security officer lang po ako nagdi-disperse, wala nang iba. So, sa isip niya, hanggang doon lang ang responsibilidad niya. Pasabola na, kumbaga. At yan na nga, isang perpektong sistema ng pagtuturuan. Sabi ng mga SDO, sa security officers lang daw. Sabi naman ng mga matataas na opisyal, wala raw silang alam. At yung pinakamalala sa lahat, ang mga SDO mismo na dapat personal na mag-abot ng pera, umamin na ni isa sa mga dapat tanggap ng pondo, hindi nila nakita o nakilala man lang. Sa gitna ng lahat ng turuan na to, may isang bagay na hindi pwedeng ipasa o ituro sa iba, yung batas. Ano ba talaga ang sinasabi ng rules? Dito natin makikita kung gaano kalinaw ang posibleng paglabag. So ang tanong na bumabalot sa buong issue na to ay simple lang naman talaga, legal ba yung ginawa nila? Itong sistema ng pagpasapasa ng bag ng pera na walang malinaw na accountability, pasok ba yan sa batas? At dito, kitang-kita na ang sagot, malinaw na malinaw. Sa kaliwa, yung sinasabi nilang ginawa nila. Sa kanan, yung sinasabi mismo ng batas, ng Joint Circular No. 2015-01.
At linawin natin ha, hindi ito opinyon, ito ay batas. Sabi ng batas, ang SDO ang personal na responsable. Bawal na bawal ipasa sa iba ang trabahong yan. Diretsahang paglabag. At para mas malinaw pa, heto ang konklusyon ng House Committee base sa sinabi ng State Auditor. Ang mananagot ay ang mga SDO at hindi ang mga security officers. In short, walang lusot. Sila ang may pananagutan sa batas. Okay, ngayong malinaw na kung ano yung mga nilabag na panuntunan, oras na para bumalik tayo sa simula at sagutin yung misteryo. Ano ba talaga ang kinalaman ng lahat ng ito sa pagkatanggal ni Coronel Lachica? At dito na nga nagtatagpo ang lahat ng sinulid. Ang pagkaalis kay Colonel Lachica ay hindi na misteryo. Ito ang direktang resulta, ang fallout ng nasirang prosesong ito. Dahil sa pagtanggap niya umano ng mga bags ng pera, siya ang naging mukha ng isang sistemang labag sa rules. Siya ang unang tinamaan. At ito na yung sitwasyon ngayon. May mga kaso na sa ombudsman, wala na sa pwesto sila Chika at may rekomendasyon pa para sa kasong plunder. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang paninindigan ng vice-presidente, legal daw ang lahat ng gastos. Kaya iiwan namin kayo sa tanong na ito. Kung ang pera ng bayan ay nagiging cash na lang sa loob ng isang duffel bag at ipinapasa-pasa na lang, sino pa nga ba ang tunay na may pananagutan? At paano natin masisiguro na hindi na mauulit ang ganitong sistema? Yan ang mas malaking tanong na kailangan nating lahat harapin.